purihin po natin ang Panginoon. God is good. All the time, God is good. Yan. Mapagpalang hapon po sa atin lahat, mga kapatid. Alam ko po na marami po tayong nais na ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Lalo-lalo na yung buhay na kaloob niya sa atin. Kaya po tayo ay binigyan ng panahon at oras sa pagkakataon na ito upang po tayo ay makapagpuri, makapagpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Sa dami po ng biyaya ng Lord sa atin, sabi nga po ay kulang yung ating mga pasasalamat sa mga pinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. Amen? Kaya po, minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay para sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang aming mga kamay, ang aming buong pagkatao ay para lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Pagpuri, pagsamba, tanging sa iyo lamang. Diyos ng makapangyarihan, magpakailanman. Ang
Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, na na-enjoy namin ang presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po, nagagalak ang aming mga puso, Panginoon, na magsama-sama muli sa oras na ito upang papapurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon, sambahin ang pangalan mo, Panginoong Yesus. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na aming paparangalan, papupurihan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin nung nakaraang linggo, Panginoong Yesus. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala, sa pag-iingat mo sa amin. Hallelujah. Sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Wala na nga po kaming pwede pang mahiling, Panginoon, dahil sa presensya mo. Ang lahat, Panginoon, ay meron kami, Panginoon. Hallelujah. Bagamat kung minsan, Lord, dumadaan kami sa mga pagsubok, dumadaan kami sa mga bagyo ng buhay, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, in the end, kasama ka namin, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa kapayapaan ng puso namin, Panginoon. Bagamat may mga pinagdadaanan kami, Lord, pero ito hindi nagiging hadlang, Lord, para hindi kami makapagpasalamat sa inyo. That you are good all the time. Sa lahat ng oras, Panginoon, ay mabuti ka, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. 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 Kaya sa oras na ito, Panginoon, tingin mo ang tinig namin, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hindi maaari man humadlang, Panginoon, kung ano yung nararamdaman namin, kung ano yung sitwasyon namin, Panginoon, sa oras na ito. Ang mahalaga, Lord God, alam namin na may Diyos kami, Panginoon, na nagmamahal sa amin, umiibig sa amin, nagpapala sa amin, Panginoon. Hallelujah. 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 Mga kapatid, sa oras na ito, ituon natin ang ating mga puso. Ituon natin ang ating isipan kay Jesus lamang. Hallelujah. Hallelujah. Let our object of our praise be Jesus. Hallelujah. 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 Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy kaming aawit sa samba. Dadakilain ka namin, Panginoon. Iti-take namin ang opportunity na ito, Panginoon, para pasalamatan ka, Lord God. Naging busy kami sa lahat ng mga bagay, Panginoon, sa mundong ito. Pero sa umagang ito, sa oras na ito, ito'y para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lang ang aming papupurihan, Panginoon. Hallelujah. 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 Mga kapatid, sabay-sabay nating awitan ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nais kong ika'y maranasan, ang kilos mo ay aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko
Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah. Alam ko po na tayo po ay binigyan ng kalakasan ng Panginoon. Amen? Dahil sa mga awitin na ating napakinggan. Amen? Tunay nga po na, sabi nga po ay, more praising, more power. Kaya nga po, napakasarap po na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen? At ngayon naman po, dadako po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoon. Amen? Ito po ay sa series na The Power of the Name of Jesus. Na ang topic po natin ay The Name of Jesus is a Beacon of Hope. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Na ibibigay po sa atin ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa gabi pong ito, ang ating magiging paksa ay bahagi pa din ng seryeng There's Power in the Name of Jesus. But this time, tayo po ay tutuon sa pangalan ni Jesus bilang saligan, pinanggagalingan ng ating pag-asa. At sa pagpapatuloy po ng ating gawain, bago tayo magbulay-bulay, hingin po natin yung presensya ng Diyos. Hingin po natin ang kanyang karunungan sapagkat pangako niya sa kanyang mga salita. Ngunit kung kulang ang sino man na karunungan sa inyo, humingi siya sa Diyos sapagkat ang Diyos ay sagana at hindi nanunumbat. Sa diwang ito, hilingin natin ang karunungan ng Diyos na maunawaan natin yung anumang mensahe na gusto niyang ituro sa atin sa pamamagitan ng pagbubulay ng kanyang mga salita. Ama namin at mahabaging Diyos, nagpapasalamat kami sa patuloy na kaloob mo na buhay at kalakasan sa amin sa araw na ito. Sa kabila ng maraming kabalisahan, nagpapasalamat kami na ikaw nagbibigay ng kapanatagan at nag-aalis ng takot sa amin. Sa kabila, Panginoon, ng maraming kalungkutan, salamat at ikaw nagbibigay ng kaaliwan sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, ano man ang aming sitwasyon at ano man ang aming dinadaanan, hindi kami nag-iisa at lalo mong hindi kami pinababayaan. Nakatunayan niya naman ay yung mga salita mo na nagiging dahilan para patuloy kami makabangon at makapagpatuloy. Sa gabing ito, mangusap ka patuloy sa amin sa pamamagitan ng Espiritu mong banal. Maging patuloy na sandigan namin ng iyong mga salita at kalakasan. Panangga laban sa lahat ng lalang at gawa ng kaaway. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang kaunawaan mo ay magbigay sa amin ng matatag na pananampalataya, patuloy na pag-asa, kalakasan ng aming pangangatawan at aming isipan, at higit sa lahat, Ama, kapayapaan at kapanatagan na nagmumula lamang sa iyo sa pangalan ni Jesus at ng Espiritu mong banal. Amen. Upang higit po nating maunawaan yung ating paksa sa gabing ito, tumuon po tayo sa kwento na hango po mula po sa Aklat ni Juan, Kabanata 5 at ang mga talata 1 at ang mga sumusunod pang talata. Ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay may kapistahan ng mga Hudyo. Si Jesus ay umahon sa Jerusalem. May malaking dakong paliguan sa Jerusalem na nasa tabi ng tarangkahan ng mga tupa. Ito ay tinatawag na Bethesda sa wikang Hebreo. Ito ay mayroong 5 portiko. Dito ay may napakaraming nakahiga na may sakit. May mga bulag, pilay, at nanunuyot na naghihintay ng paggalaw ng tubig. Ito ay sapagkat may mga panahon na lumulusong ang isang anghel sa dakong paliguan at hinahalo ang tubig. Ang unang makalusong pagkatapos haluin ng tubig ay gumagaling sa anumang sakit na mayroon siya. Naroon ang isang lalaki na 38 taon nang may sakit. Siya ay nakita ni Jesus na nakahiga at alam niya na matagal ng panahon na siya ay may sakit. Sinabi niya sa kanya, "Nais mo bang gumaling?" Sumagot sa kanyang may sakit, "Ginoo, wala akong kasama na maglagay sa akin sa dakong paliguan paghahalo sa tubig. Sa pagpunta ko roon ay may nauna nang lumusong sa akin." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Bumangon ka,
buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Kaagad na gumaling ang lalaki at binuhat niya ang kanyang higaan at lumakad. Noon ay araw ng Sabat. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling. Ngayon ay araw ng Sabat, labag sa kautusan na magbuhat ka ng higaan. Sumagot siya sa kanila, ang nagpagaling sa akin ay siya ring nagsabi sa akin, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Tinanong nga nila siya, sino ang lalaki nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya sapagkat si Jesus ay nakaalis na at maraming mga tao sa pook na iyon. Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Jesus sa templo. Sinabi sa kanya, narito, ikaw ay magaling na. Huwag ka nang magkasala upang hindi mangyari sa iyo ang malubhang bagay. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Ang kwento pong ito ay maraming bagay na itinuturo sa atin. Pero pangunahin siguro na pagtutuunan natin ng pansin ay sa hapong ito, katulad po ng gustong isuggest ng ating paksa ay nais nating makita kung paano ang pangalan ni Jesus. No? Just within the name. No? Just His name alone, it already gives hope to His people. No? Ano ba ang pag-asa? Pag sinabi nating pag-asa, well, for many of us, it sounds to be very positive. We're always looking forward for something good to happen to us. No? Hindi pa man natin nakikita, no, yung inaasahan natin, but it already brings joy to us because we are very positive that it will happen. Basically, that's how we see hope in our lives. No, kaya nga po yung hope, no, nagbibigay ito sa atin ng ng kakayahan na bumangon at magpatuloy sa buhay. No? Maaaring nadadapa tayo, nagkakamali tayo, no? Nalulugmok tayo, pero hindi tayo tuluyang nasisira. Hindi tayo tuluyang nawawasak. Muli at muli tayong nakakabangon dahil meron tayong pinangahawakan na pag-asa. Yun nga lamang, iba't iba yung pinanggagalingan ng tao ng kanilang pag-asa. But for us Christians, no, we're being taught by the Holy Scripture to put our full faith, confidence, and hope to Jesus and to Him alone. Parang we cannot find hope in anybody else. We cannot find hope in anything else. No? Hindi natin pwedeng matagpuan yung ating pag-asa sa tao. No? Ito man ay ating asawa, ito man ay ating anak, ito man ay ating magulang, ito man ay ating kapatid. Sapagkat katulad din natin, they are capable of failing our expectations. Because just like us, they are also full of limitations. And no matter how good they are to us, there will come a time that they are going to leave us, whether they like it or not. And this is the reality of life. Now, are we going to put our faith or our hope to money? Well, nauubos ang pera. Are we going to put our hope in power? Nawawala ang tao sa kanyang kapangyarihan. No? Are we going to put our hope with our present appearance? Nagbabago at nawawala ang kagandahan. Pwede ba nating isalig yung ating pag-asa sa lakas? Habang umiedad ang tao, nagbabago ang kanyang kakayahang pisikal at maging ang kalakasan ng tao ay nagbabago rin. We cannot put our faith or hope into any of this.
That's why the Bible is so particular that we should put our hope, faith, and confidence to a solid foundation, to a firm foundation that no matter what, it will never change. It will never be gone. It will stay forever and ever. Amen. At saan po natin ilalagay ang ating pag-asa? Tingnan po natin ang kwento at balikan natin ang kwentong ito na ating binasa. Sa kwentong ating binasa, mayroong isang lugar, no? Yung mayroong isang lugar, no? Ito isang portiko ng tubig na malapit doon sa may tarangkahan na tinatawag natin ng tawag doon sa lugar ay Bethesda. No? Mamaya papaliwanag din natin ano ang kaugnayan ng Bethesda sa kwento, no? The name is derived from Hebrew, and that name has a Hebrew meaning, no? Mamaya itatalakayin natin kaugnayan ng kwento. Pero what we have to realize coming from the story is that yung portiko po ng tubig na yun, it is always being surrounded by sick people. No, kasi matagal na at alam na ng marami na ang lugar na iyon ay may pagkakataon na kinakalawkaw ng anghel ang tubig, no? At ang sinumang nauna na lumusong patapos na ito'y kalawkawin ng anghel ay gumagaling sa anumang karamdaman. So makikita natin sa kwento na maraming may sakit pa rin na umaasa. No? Alam niyo po, ito kasi yung dahilan yung pag-asa kung bakit tayo nagpapatuloy na mabuhay, kung bakit natin ginugusto pang mabuhay. Because we're still hoping for something good to happen to us. And these sick people are still hoping that one day they will recover from whatever sickness that they have. No? Ito ka ng pag-asa na sila ay gagaling. But they are now putting their hope, no, sa pagkalawkaw ng anghel sa tubig na inaasahan nila sa kanilang paglusong ay magdadala sa kanila ng kagalingan. And on the side of this story, mayroong isang lalaki na for 38 years, he never loses hope. Umaasa pa rin siya na isang araw siya'y mauunang kumalawkaw ng tubig at siya ay gagaling. Kung hindi na umaasa ang lalaking ito sa pamamaraang ito, he will never stayed in the place for 38 years. He will never waste his time. He will never waste spending his time in that place, waiting for that wonderful time to happen. But he has a big problem. Kailangan niya yung kanyang paa para makarating dun sa lugar. Pero ang problema, paralitiko siya. No? Kung yung pwede niyang asahan mula sa kanyang sarili para makalapit siya at makipag-unahan, yun pa mismo yung bahagi ng katawan niyang problema niya. Kaya makikita natin sa kwento, he's been waiting for that rare opportunity for 38 years. But never in the past 38 years that he was able to reach that place, no, to experience that wonderful miracle. Kasi nga, ang sagabal mismo ay yung paa na kailangan niya para makalapit doon sa lugar. No? Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa kabila ng ganong sitwasyon ng kanyang buhay, patuloy pa din siyang naghihintay sa loob ng 38 taon. Napakatagal. Ano kayang pagtsatsaga mayroon ang lalaking ito? Ang nagdadrive sa kanya, yung kanyang pag-asa. One day, mangyayari din sa akin yun. And that one day indeed came to his life when he met not just the Savior, not just the Lord,
but the greatest healer ever. And His name is Jesus. Alam nyo, mga kapatid, for Him to experience that rare opportunity, He has to struggle with people. He has to struggle with his disability. But praise be to God, ang hindi po magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. We keep on hearing this from our community. All about grace, all about Jesus, all about Jesus, all about grace. Hindi siya makalakad. Hindi niya magamit yung bahagi ng kanyang katawan na pwede niya sanang magamit para makarating dun sa lugar na kailangan niya. Pero ang maganda, ang biyaya na mismo ang lumapit sa kanya. Si Kristo na mismo ang lumapit sa kanya. Why? As we can see from the scripture and as we hear, no, by the time this particular passage of the Bible is being read, narinig natin na alam na ni Kristo lahat ng dinadaanan niya. Kaya nga lang, kahit alam na ng Panginoon, nangyayari ang lahat ng bagay. Hindi sa panahong itinakda natin, kundi sa panahong itinakda ng Diyos. And believe it or not, and I know you're believing it, 38 years is 38 years. It's not a big joke. For you to wait for 38 years for something you've been waiting for quite some time, it really needs a lot of patience. Pero, ang maganda lang, bagamat iba yung inaasahan ng lalaki na makatutulong sa kanya, dumating yung totoong pwedeng makatulong sa kanya. And He came, Jesus came through grace, because Jesus is the grace that we all are asking for. He is the grace we are all asking for. Si Jesus yun. Siya mismo yung dumating. Makikita natin sa kwento, he didn't exert an effort at all sapagkat siya ang dinalaw ni Kristo. Simple lang ang tanong sa kanya ni Kristo, ibig mo ba gumaling? And He has a different answer to the question. Supposed to be, it should be answerable. That question must be answerable by a yes or, it is only answerable by a yes or a no. Pero, nagdahilan na siya. Hindi niya sinabing yes, hindi niya sinabing no. Nakatwiran pa siya. Kasi, problema bago makarating doon, may nauna na sa akin. Kasi, he was actually telling Jesus, this is what I can do. But my best is not good enough. That's what he would like to say to Jesus. I've been doing my best for 38 years, for 38 long years, but nothing good happened to me. But I am persistent to what I am doing. I am still waiting for that day to come. Ang hindi niya alam, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in Him. We may be waiting, and we are, maybe we are in the period of waiting. And hindi po madaling maghintay. Particularly if you are troubled. Particularly kung mabigat ang mga bagay lahat sa iyo. Hindi madali ang maghintay. We need to wait. Because nobody else can save you from your present situation except for the Lord Jesus Christ. Sa panahon na nalulunod ka sa problema, walang ibang pwedeng tumulong sa iyo kundi si Jesus.
And all we can do is to wait. Alam niyo po, katulad ng isang taong nalulunod sa kumunoy, mentras gumagalaw ka ng gumagalaw, lalong bumibilis ang paglubog mo at lalong nalalagay sa isang life-threatening situation. Ikaw. So all we need to do is just to stand still. Magpatuloy tayo. Hindi man natin naiintindihan ang sitwasyon. Hindi man na natin gusto yung ginagawa natin na dumalo, manalangin, makinig. Patuloy pa rin tayo. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, your labor is not in vain. Hindi nasasayang ang ating pagpapagal sa Panginoon. Yes, that man of the Bible took 38 years before he finally got what he's waiting for. But at the end of the day, sabi po ng isang awit, it will always end in praise. Katulad po ng naging kaso po nung lalaking paralitiko. His situation ends in praising the Lord. Simple lang ang utos sa kanya ng Panginoon. No? Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Alam niyo po, sabi sa verse 9, kaagad na gumaling ang lalaki at binuhat niya kanyang higaan at lumakad. Alam niyo, maganda lang din dito sa lalaki ito. Nung sinabi ni Jesus na, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Alam niyo po, personally, this is how I see it. Alam niyo po, kung hindi po ako naging paralitiko, pero meron tayong iba-ibang pinagdadaanan sa buhay. Pwedeng dapang-dapa ka sa sitwasyon na kinapapalooban mo ngayon. And it really makes you feel very miserable. Isa lang sinasabi ng Panginoon, huwag kang sumadsad dyan. Bumangon ka at magpatuloy ka, kasama mo ako. And everything will end in praise. Pwede hindi mo nakikita ngayon. Hindi ko nakikita ngayon at hindi mo alam kung paano mababago yung sitwasyon na kinapapalooban mo. But all we need to do is just to believe. As He said in His word, everything will end in praise. At ano po yung ginawa ng lalaki? Kaagad na gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Now, this is the most crucial point dun sa story. Ang ginawa po ng lalaki, he put all his faith and confidence to Jesus. Remember yung story? Kanino siya nakaasa nung simula? Doon sa tubig na kinalawkaw ng anghel, na kung saan niya pwedeng ikalawkaw yung kanyang paa para siya gumaling. But this time, nung dumating na yung tagapagligtas, nung dumating na yung manggagamot, he put all his trust, confidence, and hope to Jesus. At katulad po nung sinasabi ng awit, I know Jesus never fails. Jesus never fails. Mga kapatid, pwedeng sobrang bigat. Pwedeng sobrang dapandapa ka na. Pwedeng parang wala ka ng kakampi. Pwedeng ang pagtingin mo, pinagtulong-tulungan ka na. Pwedeng nararamdaman nyo ngayon, mga kapatid,
na sirang-sira na kayo, wasak na kayo. Parang walang magandang nangyayari na sa buhay ninyo. But there is always hope in Jesus. There will always be Jesus who will tell you, bumangon ka, buhatin mo ngayong hikaan at lumakad ka. He will always say that to you. Pag hindi na po natin kaya, all we need to do is just to trust the Lord. Even though we cannot, still trust the Lord. Even it is so painful, still trust the Lord. Even you cannot understand what you're going through, still put your hope and confidence in the Lord Jesus. Because the Lord Jesus Christ will never fail you. And He has this promise to you, I will never leave you nor forsake you. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Bethesda? Napakasimple lang po ng kahulugan ng Bethesda. Ang ibig sabihin po ng Bethesda is House of Mercy. No? Napakaganda. Isang tahanan ng awa. Yun po yung ibig sabihin ng Bethesda sa wikang Ebreyo. Ang ibig sabihin niya, tahanan ng awa. Alam niyo po yung isang taong pagod na pagod, yung isang taong hirap na hirap, yung isang tao na na nagkamali, no? At nandun sa punto na parurusahan, yung isang tao na may mahigpit na pangangailangan, sila kailangan niyan. Habag, awa. And that is exactly what Jesus, alam niyo po, that is exactly what Jesus gave to that man. It's not just physical healing, kundi po yung awa. Kasi kung walang awa, walang biyaya. And why God is so gracious? Why He is a merciful God? You need to go back to the very nature of God. Sino po ang Diyos? Ang Diyos ay ang Diyos ng pag-ibig. That's why He is very much capable of extending mercy to His people because He is love. Napapagod ka na ba? Natatakot ka ba? Hindi mo ba alam kung ano yung gagawin mo? Para bang wala nang magandang nangyayari sa buhay mo at para bang wala nang maganda pang mangyayari. Para bang sunod-sunod na hirap ka nang bumangon. Mahirap na bang mangarap para sa'yo? Mahirap bang bumangon? Mahirap din bang matulog? Sa gitna ng kabigyatan na meron tayo, merong isang Jesus na nangangako na lagi at lagi at lagi na meron tayong pag-asa sa Kanya. Maaari po na sa ibang nakikinig, it doesn't make sense to you now because you are experiencing extreme pain. It may be physical, it may be emotional.
Pero sabi po ng salita ng Diyos, just call upon the name of Jesus and you will be saved. Again, just call upon the name of Jesus. Sometimes we will reach a point in our lives when we are totally clueless about what to do, no? In a certain situation confronting us. Hindi na natin alam ano gagawin natin, ano sasabihin natin, paano tayo magpapatuloy, no? Parang ikaw mismo nagdududa ka na, may magagawa pa ba ang Diyos, no? Gusto ko pa ba ng Diyos na tulungan? Worthy ka pa ba sa Diyos? You don't need to be worthy. Sapagkat hindi po nakatingin ang Diyos sa ginagawa mo. God is always looking at your heart. You may not be perfect at this time. Salamat po. Ang simbahan ay binubuo ng mga hindi perpektong tao na katulad natin. You know, this is the reason kung bakit po mayroong iglesia na itinayo ang Panginoon. Para mayroong pupuntahan yung mga tao na katulad ko, katulad niyo. Some church, they demand perfection to their members. Ganito yan. Makasalanan yan. Bakit ka nagpupunta sa church? Ay, pastor pa naman yan. No? Sabi ni Jesus, John 3:17. And dahil po dito, marami tayong mga kapatid na nasiraan ng loob. Marami mga kapatid natin na hindi na nagpatuloy. Kasi they reach a point of their lives na they are already condemning themselves. I am no longer worthy to Jesus. Kasi eto ako. Mga kapatid, listen to this wonderful truth. Ang tao lamang po ang nagkokondena sa inyo. Ang sabi ng John 3:17, sapagkat ako'y pumarito, hindi upang humatol, kundi upang magligtas. Ang church ay binubuo ng mga tao na hindi perpekto. Mga tao na ginagamot ng Diyos. Mga tao na patuloy na itinatama ng Diyos ang buhay at mga tao na patuloy na nagpapatama sa Diyos. Kaya patuloy, hindi man mabilis ang mga pagbabago, makikita pa din natin kahit ang pastor natin, kahit ako o kahit sino pa sa amin ng mga nangangaral at kahit na sa sino pang simbahan, makikita natin hindi perpekto, makikita natin may mga kakulangan, may mga kamalian na nagagawa, pero hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat ginagabay na ng Espiritu ng Diyos at itinatama ng Diyos at nagpapatama sa Diyos kaya patuloy na nababago. Kaya they keep pwedeng nadapa for a time and that is love. No? Yun po yung love eh. Hindi ka perpekto. Pero patuloy ka na binabago ng pag-ibig ng Diyos at patuloy ka na nagiging mabuting bersyon ng iyong sarili. Patuloy kang nagpapatuwid. Kaya mas nagiging mabuting bersyon ka ng iyong sarili. Salamat sa Diyos at yun ang Diyos natin na hindi kumukondina. Kaya lagi tayong may pag-asa para makapagpatuloy sa ministeryo. Sapagkat nadapa man tayo, may pag-asa tayong makakabangong muli sa tulong at biyaya ng Espiritu ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo na mag-ahari ngayon at magpakailanman. Ilang beses po ako na nawala sa ministry sapagkat ang tingin ko, hindi ako karapat-dapat at hanggang ngayon, hindi pa din ako karapat-dapat ang tingin ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at palaging pinapaalala sa akin to ng Diyos, aking mga kahinaan, aking mga pagkukulang. Pero salamat ay pinapakita din ng Diyos ang kanyang pagtutuwid. Salamat sa Diyos na patuloy tayong itinatama ng Diyos at inilalagay niya tayo doon sa tamang daan para makapagpatuloy tayo sa buhay Kristiyano.
Salamat na hindi tayo inuhusgahan ng Diyos. Salamat pinapaalalahanan tayo na in our community, when people are doing mistakes, we are helping them, we are reaching out to them para makapagpanibagong buhay, para makapagpatuloy. And we are not pointing our fingers to them. Kasi po, when we are pointing our fingers to them, nagiging mga Pariseyo at Saduseyo tayo as if we are really righteous. When in fact, yung righteousness na meron tayo, lahat yun galing lang kay Jesus. Salamat, may pag-asa pa din na marami po sa ating mga manggagawa sa loob ng iglesia ang nagkamali pero nakapagpatuloy sa paglilingkuran at marami po ang inabutan na ng kamatayan sa paglilingkuran. Maaaring sa isang pagkakataon at ilang pagkakataon sila'y nadapa, pero hindi ito naging sagabal upang magpatuloy sila sapagkat nakadepende na sila sa biyaya ng Diyos. Meron po tayong Bethesda. At ang bago nating Bethesda, it's not a place, it's a person. Ang bahay ng awa, si Jesus. Lagi at lagi tayong pwedeng pumunta at lumapit sa Bethesda. Lagi at lagi tayong pwedeng lumapit kay Jesus. Because in Jesus, even there is no hope, meron pa ring pag-asa. Wala nang pag-asa pero kay Jesus, mayroon pa ring pag-asa sapagkat para sa mga Kristiyano, si Jesus ang mananatili nating pag-asa. And when we put our full faith and confidence to Jesus, surely our hope will never fail because Jesus is that hope. Sa ganito pong diwa, sama-sama na po tayo na manalangin, magpasalamat sa Diyos. Aming Ama, sa maigsi naming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, nagpapasalamat kami sa lahat ng paalala mo. Nagpapasalamat kami na hindi kami nag-iisa sa laban namin. Nagpapasalamat kami na itinutuwid mo kami. Nagpapasalamat kami na nagpapaalala ka. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na inaalis mo lahat ng galit sa aming puso. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na patuloy mo kaming minamahal sa kabila ng aming mga kakulangan. Salamat sa pagpapaunawa sa amin na patuloy at patuloy na lagi may pag-asa at hindi mawawala ang pag-asa nito sapagkat si Jesus. Salamat sa bagong Bethesda ng buhay namin si Jesus. Salamat that all our blessings, Father God, will extend even to our loved ones, to our family, to the place where we work, to the place where we are. Thank you, Father God, for an endless love, for an endless hope. Sabi mo nga sa iyong mga salita, mananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Salamat, Panginoon, na ang pag-asa ay mananatili sapagkat ang pag-asa na inaasahan namin ay ikaw. Ama, sa gabing ito, hipuin mo ang lahat ng kapatid sa loob ng iglesia. Maging ang mga mahal namin sa buhay, you are losing their hope because of their present situation. Because of what troubles them in their mind. Father God, in the name of Jesus, we are agreeing na ilagay namin ang pagtitiwala namin at pag-asa sa iyo. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa at makita namin parati sa aming buhay na may katotohanan at may pag-asa sa aming inaasahan sapagkat tapat ang nangangako sa amin. Sabi mo nga po sa iyong salita, bagamat kami hindi tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat pa rin, kaya pwede kaming umasa sa Kanya. Salamat sa katiyakan sa gabing ito, sa lahat ng iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa gabing ito sa kapanatagan ng loob, sa aming patuloy na katagumpayan, sa kabila ng mga pag-uusig at sa kabila ng pagsubok na aming dinadaanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon, tagapagligtas at kinikilalang anak ng Diyos na buhay. Amen, amen, at amen. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. Amen! Salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe po
ng mga salita na ating napakinggan. Alam ko po na hindi po nasayang yung ating panahon at oras sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Dahil dito po tayo pinilalakas ng ating Panginoon, pinatitibay sa ating pananampalataya. At higit sa lahat yung karunungan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Amen? Ngayon po, dadako po tayo sa ating pag-i-invite sa ating gawain. Alam ko po na napakarami po tayong natutunan sa salita ng Diyos. Amen? At patuloy po tayo na makinig ng salita ng Diyos. Amen? At ngayon naman po, meron tayong gawain ng Midweek Fellowship. Ginaganap po ito 6 to 8 p.m. At ng ating Youth Fellowship Saturday, 5 to 6:30 p.m. At ang ating Sunday Fellowship, huwag po natin kalilimutan, meron po tayo 9 to 11 a.m. At meron din po tayong 2 to 4 p.m. ng hapon. At salamat po sa Panginoon. At minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. Siyempre po, pastor natin, mahal natin. Siyempre, una sa lahat, yung pamilya natin, mahal natin. Siyempre, community lingkod, mahal natin. Dahil una tayong inibig ng ating Panginoon, one in love, one in Christ. At patuloy po tayong manabik sa salita ng ating Panginoon. Dahil sa lingkod, patuloy sa paghayo. Amen. Purihin po natin ang Panginoon.